daw yung incubator. And guys, nakakatuwa, ang daming itlog. Guys, andito kami sa San Jose, Batangas at syempre, tingin ko mag-enjoy kayo sa video na to kasi makikita nyo dito kung saan ba talaga nag-uumpisa, saan ba pinipisa yung mga DOC or day old chicks. So pagdating namin sa farm, dinisinfect muna nila for biosecurity itong aming sasakyan. So ayan, naglagay sila ng disinfectant and syempre kami, naapak dito sa farm, mag-ikot-ikot kami, nag-disinfect din kami ng aming mga sapatos para makasigurado na wala kaming dalang sakit. Hello guys! So andito tayo kay Samparan Quail Farm and Hatchery. Tama ba? So kasama natin si Kuya Nel. So itutour niya muna tayo sa kanilang farm. Okay? Tara! Pupunta tayo sa production area. Grabe ang laki. Kaya wala ng production. Kami nagtuon na ano pa ng papisa para madagdagan. Kaya kasi sakto nagkalgam eh. Grabe ang laki. Nasa ilang heads yan? Kung puno. Sa 5,700 ho isang hilerang hanggang po sa dulo 5,700. So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,000 times 5,700. Grabe, ang laki. So nagkal kayo, ilan yung... Ang kinal namin itong huli ay nasa 7,000 parang. Grabe, ang laki. Sobrang laki. So yung ipot nyo, mano-mano rin tinatanggal, binabagsak na lang dyan sa ilalim. Oo sir, mayroon kaming... Meron kasi kaming parang pinantutulak dito sa ipot. So bagsak na lang ng bagsak. Parang ang style is chicken layers, no? Ang style ng ito talaga dati. Layers. Puti. Kinumbert na namin. Ayun. Okay. Kaya ganyan design. Kasi meron din ako napuntahan na chicken layer na farm. Talagang diretso yung ipot sa baba. Meron silang dryer. Kawayan. Dito, wala na. Dito, kami ang ginagawa namin dito, yung mga pwestong to, igakal, mga 2 weeks to 3 weeks, patutuyuin. Tatanggalin ng maglupa na kasi siya. Tatanggalin, tapos saka namin lalagyan ulit. So yung mga ipot na bebenta nyo o anong ginagawa nyo? Ginagawa ng fertilizer. Okay. Mga halaman namin dyan. Grabe, ang ganda, ang laki. Meron pa kami hindi pa tapos na building nandito sa baba. Sumakit kami. So ito na nga guys, so isa-isa naming pupuntahan yung area ng kanilang farm. So isa na to guys sa pinakamalaking farm na napuntahan natin. Itong Samparan Quail Farm. So meron pa sila dito na ongoing. So may ongoing sila dito na paglalagyan din nila ng layers. So hindi ito imposible sa kanila kasi dito sila na rin yung nagpapapisa ng kanilang mga sisiw. So talagang dito kami tapos napagawa pa. So guys, sa mga hindi nakakaalam, ito pala before ay chicken layer.
lang nila yung sinusupport. Ito, sakop na nila yung buong Pilipinas. So alam ko, may mga subscriber at mga nanonood sa atin na taga dyan sa Mindanao, Cebu, Davao. So yung Samparan Quail Farm po ay nagdi-deliver sa inyo dyan. So kailangan nyo lang magpabook kasi sobrang lakas ng quail ngayon at nagkakaubusan. Tama ko yun. So nagkakaubusan talaga. Okay, saan naman tayo kuya? Sa ano namin, incubator. Yun guys, pumunta tayo sa incubator. First time ko makikita ng incubator ng quails. Kasi alam ko malakihan to. Malakihan yung incubator. Kasi ilan yung hinahatch nyo sa isang lagayan? Naglalamang kami na hanggang 20. Okay. Tapos ililipat nila doon. Ilang days po silang mananatili dito sa ano? 15 days. 15 days dito, and then ta-transfer doon sa hatchery for 2 days. So doon na sila magpapalakas, mapipisain din doon na magpapalakas yung mga DOC natin. Nakakatuwa. Grabe. So pag napuno nyo yung lahat ng incubator, 20K, 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 or isang direct sa 20K. Per pinto. Guys, so ilang pinto ito? Pinto lang. So ito guys, so isang direction na to, 20,000 na to. So ilan to? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Picture po nung room hindi naman kinokontrol. Kasi Kailangan din control. Binuksan mo yung pinto natin. Sisingaw. Mahuhugot yung init, papasok yan. ayun. So guys, kailangan control din yung room temperature. Ito po, ano po dapat temperature nito? Around 31. Nag-33, control daw. Kasi mainit na yun masyado. Mainit. Kasi pag binuksan yung incubator, yun din yung may higop. Yun na may- So ngayon, hindi magtatama yung
pag naglilimlim yung mga manok, kahit ano namang itlog siguro ay 37.5, ano po. Ayun, guys, 15 days na mananatili yung itlog dun sa incubator. And then, 2 days sa hatchery. Dito, mapipisahin na dito magpapalakas yung mga sisiw natin. So, ano pong ginagawa ni ate? Bakit binuksan niya ulit? Pag overheat, pina-drain, yung init sa loob. Paano nalalaman pag may temperature controller? RIR? Oo, yung RIR, no? Ayun, meron nakasakay. So, 21, no? Hanggang 21 days yan dyan. Okay. Let's go, guys!
2,000 ang diretso doon. Hanggang doon lang sa may ilaw. Bukod yun nandun. Pinapaayos na, nasa renovation, ano kami. So guys, Pinapaayos sobrang... kaya Ano po? Ilan nga po? 5. 4,000, dalawa baba, taas. So 8K. Or 4,000 na po yung diretso. Oh, 8K. So yung kung makikita nyo guys, yung lahat ng may ilaw, may laman yon. So ito yung kanilang growing area. So magstay na dito yung pugo hanggang 25 days. 25 days, depende sa order ng customer, meron tayong 30 days. Okay. So depende pala yan sa mag-order kung gusto nila na mas matagal pa, mas maedad ng konti yung pugo. Kasi usually 25 to 26 days pag i-deliver. So may mga request ng mga clients na kung pwede paabot lahat po ng farm ay merong problema sa tao. Pag talaga naglagay kayo guys ng tao sa farm nyo tapos hindi ganun ka-interesado, hindi mo mamamonitor. mamamatay yung mga alaga nyo. Alam ko yan, madami na ako nakausap na farm owners na ang naging problema is pinaltan ko yung boy ko kasi ganito hindi pala inaasikaso. Hindi tayo ninanakawan personally, pero pag namatayan tayo ng pugo, para na rin tayong nanakawan kasi hindi na tayo kikita. Pagbaba ng ating inaalagaan at pagtaas pa rin ng tinutukan nila, wala na tayong kikitain doon. Tama, sir? So, si Kuya Nel, isang patunay na kailangan mahalin mo yung tao mo. At syempre, kahit gaano mo pa kamahal, no? Pag talagang hindi talaga interesado o maayaw. Yan talaga eh. Ang suggestion lang is, gawin mo sa tao mo, gawin mo siyang maging interesado sa ginagawa niya. Tama. Bigyan mo na madaming rewards. Bigyan mo na madaming rewards yung tao na gusto niyang mag-stay. Dahil masipag pala ako, ganito pala ibibigay sa akin. May reward. May reward system. Reward system ba kung tawagin sa pag-aalaga ng pugo? Kasi hindi lahat talaga magiging interesado eh. Oo. Gusto lang nila magtrabaho. Trabaho lang. Sasahod sila pero hindi sila interesado na ano naman yun kung hindi mabuhay yung pugo. Pinatuka ko naman eh. Pinainom ko naman. Hindi nila alam, dyan namin kinukuha ang pampasahod. O, diba? Yung pampasweldo sa mga tao, dyan manggagaling sa inaalagaan mo. So, ito na guys, 13 to 14 days na. RTL. RTL na natin to. Okay. So, 25 days. So, for ano na yan? Ready for delivery na yan. Yung pinakamalayo yung na-deliveran, Cebu. Kasi nakita ko yung mga sisiw nyo, dinila ng Cebu eh. Cebu, Cotabato, mga tao, Iloilo, Mindoro. Ano yun? Hanggang airport lang? Airport lang, bali, maaabangan na lang nila.
hindi ako makapaniwala na darating yung araw na makaka-visit ako sa isang quail farm and hatchery. Kasi hindi lahat, sir, hindi lahat tumatanggap. Totoo, hindi lahat ng mga large scale business ay gustong tumanggap ng mag-visit or mag-iba-vlog pa yung para masayang yung oras nila na mag-tour pa sa kanilang farm. Pero Samparan ay open kami para open makatulong. Parang yun ang namin, makatulong sa ibang tao. Ayun guys. So, saan tayo ngayon? Puntat naman tayo dito sa aming ayan. Hello po, sir! Hello po, sir! Mr. Umali. So, kayo po, ma'am, si Mrs. Umali? Hello po, ma'am! Thank you po. Napunta ako dito sa inyo.